Okay, according to Philippine Star Global or Philstar Global, there were 268,065 tourists who went to Tagaytay for an overnight trip from October to December of 2023. 268,065 po na turista. Pero kabayan ka, updates, ito po ang problema ha. According po sa Airbnb listings as of September 12, 2024, ay meron lamang tayong 2,818 active Airbnb listings. So ano po ang ibig sabihin po noon? Kasi kung 268,065 ang nagpunta noong October to December 2023 at 2,818 lang po ang ating mga Airbnb, for sure, hindi talaga magkakasya. Isa pong magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat po ng mga kabayan at ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong Virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Na kung saan tayo nga po ay napapakinggan sa YouTube channel, YouTube Music, Apple Podcast, and Spotify. Kabayan ka-updates, kamusta? At kamusta po sa ating lahat? Today is October 13, 2024, araw po ng linggo. Nako, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy po sa amin, sa inyong mga device. Kung kayo po ay natutulog na, ayan, kung kayo po ay nag-relax, may iba sa inyo nagkakape, may iba sa inyo nagmamaneho, o di naman kaya pupunta sa kanikin ng mga trabaho. Nako, dyan po mismo sa iba't ibang panig ng mundo, dyan po mismo sa US, Canada, Japan, Germany, Hong Kong, Saudi. Ayan po yung mga nangunguna po sa ating mga based po sa ating geographic analytics. Okay, ayan po yung mga bansa na nabanggit ko, no. Yan po ang mga nangunguna sa mga nakikinig po sa ating podcast sa YouTube. Maraming salamat po. Oo, kasi sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga nasa YouTube hindi niyo naman kailangan panoorin ng buo. May mga iba sa atin parang ang nahahabaan siguro sa podcast ko, ayan, medyo nahahabaan. Okay, pwede niyo rin po itong pakinggan, no, habang kayo po ay nagmamaneho or di naman kaya nasa labas, nasa biyahe, no, pampalipas oras po, kabayan ka-updates. Suot lang kayo ng inyong mga headset, earpods, ayan. Pwede niyo po akong mapakinggan sa Apple and Spotify. Or di naman kaya kung kayo po ay nasa YouTube, pwede rin po, no? Ang alam ko, pwede kayong, kung kayo po ay naka-premium account sa YouTube. Kung kayo po ay naka-premium account sa YouTube at sa YouTube Music, pwede niyo po akong mapakinggan kahit hindi niyo po ako mapapanood. Pero may mga iba kasi na halimbawa gusto tayong panoorin, may mga nailalagay nga po akong inputs, no, sa screen para mas maintindihan nga po, kabayan ka-updates, yung mga ating yung mga ating mga pinag-uusapan, mas maintindihan pa yung mga ating mga pinag-uusapan. Okay? Okay, kabayan ka-updates, ako mega super duper shoutout nga pala sa lahat po ng mga nakasama ko sa aming team building. Diyan po mismo sa Casa Luisita ko Casa nakalimutan ko na. Oo. Casa Clarita. Oo. Oo, basta may casa, ayan. Ang aming team, ayan, ng mga ESD or mga kapwa ko, Associate Sales Director,
And si Sir John, ayan, ang aming sales director, ay nagkaroon po ng team building dyan sa Tagaytay. Oo, Casa Clarita ba or Casa Luisita? Mm. Naku, hindi ko na talaga maalala, kabayan ka updates. Ang dami kasi mga nangyari, ang daming trabaho. Pero sa lahat po ng mga nakasama ko sa team building, oo, dyan sa bahay na yan, ako maraming salamat. Nag-enjoy talaga ako. Siyempre, pag mga sa team talaga, kailangan talaga minsan nun sa team, sometimes we really need building, ganyan. Kaya nga team building di ba? We need to build our team. Oh, di ba? Natawid na. Oh, so ganun po kabayan ka updates. Siyempre, gusto ko lang din pong pasalamatan. Ayan, si Sir John para po maitawid itong team building na ito. Sa totoo lang, ang dami kong natutunan sa kanya. Oh, meron kaming heart to heart talks. Oo, nung isang gabi, may heart to heart talks kami about in life. Oh. O yung mga ganun ha, yung mga alam nyo, sobrang na-appreciate ko itong boss na to dahil very selfless, no? Kasi 'di ba may mga boss na parang di trabaho ka lang, keep on working, ganyan. Pero may mga bagay siyang na-share sa akin na parang walang kinalaman sa trabaho pero sobrang na-appreciate ko talaga. Oo, super na-appreciate ko and talagang mas lalo pang nagpa-proud sa akin na alam mo yun, na talagang buti na lang talaga na sa Team JST po talaga tayo. Oo, so super thankful ako. Ano ba, gusto niyo ba i-share ko kung ano pinag-usapan namin? Oh, nako, Gcash muna. Oo, medyo iaano ko na lang sa inyo, i-PPM ko na lang sa inyo. Pero sesend ko muna yung number ko, yung Gcash number ko. Hindi, pero ano kasi, kabayan ka updates, sobrang ano lang talaga, sobrang natutuwa at na-appreciate ko lang talaga. Ganun talaga siguro kapag alam mong nasa tamang grupo ka, sa tamang direction ka sa trabaho, sobrang yung vibe ng mga kagrupo mo, yung vibe ng mga katrabaho mo, pag ganun kasi yung mga nakakasama mo talaga, talagang mas mamahalin mo yung trabaho. 'Di ba kapag masaya po yung mga kagrupo mo, ayan, sobrang it will follow yung trabaho mismo parang mas lalong ayaw mong kumawala doon sa trabaho. Kaya nako, Sir Jan, maraming salamat. And syempre, gusto ko na nga lang din pong batiin ha at pasalamatan, ayan, si Sir Tosh na nagluto po. Diyos ko Lord, pang multitasking ang kanyang mga galawan. Oo, nagluluto sa kusina, nag-iihaw pa sa labas. Oo. Oo, parang ano kasi, actually gusto kong tulungan, kaya lang parang sabi hindi na ko kailangan. Pag ganun kasi, parang pag sinabi niyang hindi na nga daw kailangan, parang ewan ko, hindi ko alam kung tama tong insight ko, no? Pero pag nagsabing no need na ganyan, parang ayaw niyang pakialamanan na siya. Oo, parang ganun. So parang feeling ko, makikigulo lang po ako doon, opo. So nagtrabaho na lang po tayo doon kabayan ka updates habang naghihintay ng mga ng kanyang mga lulutuin na pagkasarap-sarap talaga. Ang sarap ng liempo, tamang-tama ang timpla. Yung inihaw na liempo, isda, yung bulalo napakasarap. Pero konti lang kasi kinain ko no dahil syempre mahirap na. Baka abutan tayo pero napakasarap talaga. Ang lambot ng karne, ang sabaw sobrang malasa. Oo. Nako, Sir Tosh, maraming salamat po. And syempre, sa mga kasama ko rin po mga ASD. Oo, yung first lady po namin, si Miss Sheila. Ayan. Si Miss Sheila, si Miss Mela, si Miss Mai, yung aking nakasabay sa pagmamaneho. I mean, yung sa aking pong pasahero na sumabay po sa akin, ayan, na nagpaayuda ng panggasolina, si Ann, nako ha, na gumawa po ng eksena, oo. Oo, nako Ann, huwag kang mag-alala, malalagpasan natin yan, Ann, oo.
Ayan, sino ba? Ayan, si Sir Tosh. Si Sir Ralph na naka-heart to heart talk ko din nung gabi din niya, madaling araw habang nag-uusap sila sa pool, yung mga naliligo sa pool, sina Sir John, sina Miss Sheila, sina Miss Mela and Miss Ann. Kami naman, nag-heart to heart talk din kami, oo. Ayan, kung ano-ano mga heart to heart talk ng mga ano lang. Oo, ayoko na lang mag-talk talaga. Oo, so yun ako sa lahat po ng mga Team GST at sa mga nakasama din po namin sa Tagaytay ang team po ni Sir Gino and team po ni Ma'am Lisa. Maraming salamat at naka-bond po namin kayo. Oo. Ayan. And syempre, mega super duper shout out din po sa lahat po ng mga nagbabakasyon ngayon sa Tagaytay, sa lahat po ng mga nag-i-staycation, sa lahat po ng mga nakatira ngayon sa Tagaytay, yung mga pinili po nilang mag-retire, no? Diyan po mismo sa Tagaytay na nakikinig po sa atin. Ako, shout out po. Actually, kaya po kami nandyan, nag-team building po kami sa Tagaytay kasi nga po, the following day, meron po kaming open house. Oo. Meron po kaming open house diyan po mismo sa Wind Residences. Oo. So may open house po kami for the Wind and Cool Suites Residences. Diyan po mismo sa Tagaytay. And ako nga po ay gumawa ng vlog diyan sa Wind Residences. Oo, sobrang foggy ng lugar, ang lamig, ayan, at talagang I don't know, pero kahit hindi po Christmas, hindi Burmans, every time talaga na nagpupunta nga ako dito sa lugar na to, parang, alam mo yun, ramdam na ramdam ko na yung spirit ng Christmas. Hindi ko lang kung ako lang, pero kahit hindi po Burmans, ako po ay nagpupunta ng Tagaytay. Wala lang. Kumbaga gusto ko lang mag-relax, gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Kasi syempre, iba ho talaga ang stress, no, pag sa Manila. Oo, andito yung trabaho. Pero yun nga, may mga pagkakataon na syempre kailangan talaga natin. Diyos ko Lord, mental health muna, oo. Ang pera naman ay makikita naman yan. Pero mas marami kang magagawa, mas marami kang maiisip, mas marami kang ah, maiisip na idea. Oo, kapag talagang nakakalanghap ka ng sariwang hangin sa Tagaytay. Oo, kapag nakakakita ka ng magagandang tanawin sa Tagaytay, ayan. So, yun nga po kabayan ka updates. Kami po ay may open house dyan. Mm. So, ako po, dahil wala po tayong guest, no? Wala po tayong guest. Di ba ang saya walang guest? Oo. Hindi kasi may mga ibang kabayan ka updates kami na parang ano kasi, parang mas pinipili na lang talaga nila na magpa-Zoom. Oo. Pero ako kabayan ka updates, kung gusto nyong mag-meet tayo sa Tagaytay, pwede naman. Pwede naman po. Kung halimbawa gusto nyong bisitahin yung Wind, yung Cool, pwede po pwede po. Oo, magkita po tayo doon. Pwede po tayo mag-coffee doon. O yan, o. Sagot ko na po yung coffee. Oo, yung bulalo, kayo na pong bahala. Hindi, joke lang. Pero yun nga po kabayan ka updates. Kami nga po ay nagkaroon ng open house nga po doon. And abangan niyo po yung vlog ko. Meron po ako na buong vlog dyan kung saan talagang sinuyod talaga natin ang Wind Residences. Ang buong development po ng isa sa mga ipinagmamalaki po namin na project, no, ng SMDC diyan po mismo sa Tagaytay. Oo. Ang Wind Residences. Okay, abangan nyo po yan kabayan ka updates. Marami tayong mga nakuha ng mga videos nga po diyan kabayan ka updates. Kumbaga talagang inikot nga po talaga natin yung buong lugar. Ayan, yung mga amenities, no? Ating balikan kabayan ka updates ang development na ito dahil may mga open na units, no, dito sa area na to. Ayan, diyan po mismo sa Cool Suites. Oo, nako, magugulat po kayo kasi sobrang baba ng monthly DP. Oo, sobrang baba po ng monthly DP. Abangan niyo po yung vlog ko na yan, ha. Baka po
2 weeks from now, mailabas na nga po natin yung vlog na yan dyan po mismo sa Tagaytay. Okay? Nako kabayan ka updates, pag-usapan nga po natin. Oo. Kasi ito pong topic natin ngayong araw na ito is about Tagaytay. One of the country's most popular destination po, no? Ito nga pong Tagaytay kabayan ka-updates. Ayan, dahil nga po sa kanyang napakalamig na klima, napakagandang lugar. Ngayon kabayan ka-updates, pag-usapan nga po natin ang 5 dahilan or top 5 why you should invest in Tagaytay. Ay, oh. Why you should invest in Tagaytay kabayan ka-updates. Ayan. Okay, first is the picture perfect sceneries. Isa po sa mga dahilan kung bakit po tayo nagpupunta sa Tagaytay ay dahil po sa magagandang tanawin. Okay, so andyan po yung Taal Volcano, Laguna de Bay, at ang Mount Makiling. Ayan. So, yan po ang ilan sa mga pinupuntahan po talaga ng mga turista. Iba kasi kabayan ka-updates kapag nakakakita nga po tayo ng ganitong mga lugar. Parang it gives us a relaxation talaga. Iba yung nararamdaman natin, no? Talagang nararamdam tayo ng peace, 'di ba? Dahil nga po ang gaganda nga po ng tanawin diyan mismo sa lugar na yan. So, syempre kapag nakakita ka nga po ng ganyang mga spot, ng ganyang mga view, nawawala yung stress natin sa buhay. Pangalawa, syempre, yung cool climate o yung lamig sa Tagaytay, no? Kung ikaw sawang-sawa na nga po kabayan ka-updates sa init sa Metro Manila. Oo, 'di ba sa Metro Manila sobrang init kabayan ka-updates, dagdag pa diyan ang mga polusyon, dagdag pa diyan ng mga kung ano-ano pa mga traffic ganyan. Pero dito talaga parang iba yung vibe dito kasi kaya nga nasabi ko nga po kanina, parang sobrang lamig po, no? Sobrang foggy ng lugar na yan. Kung may piliin ako kung mainit or malamig, mas gusto ko yung malamig kasi parang ayoko talaga ng pinagpapawisan talaga. O mas gusto ko yung malamig talaga. And Tagaytay is a perfect place talaga to live or to stay kapag ikaw nga po gustong magkaroon ng konting oras or konting araw para mag-relax, no? Para ma-enjoy ang weather, para malamigan, ayan, sa kabila ng mainit na panahon na ating nararamdaman sa Metro Manila. Oo. Kasi imagine kabayan ka dito sa Baguio. Kapag tayo po ay nagpunta ng Baguio, ilang oras ang ating gugugulin? O ilang oras ang ating biyabiyahihin? O biyabya. Oo, tama naman. Oo. Ilang oras ang ating yehin. Hindi, travel na lang. Baka simple travel na lang. Ilang oras ang ating travel time. O, diba? Mas simple. So yun kabayan ka-update. Sobrang, eto, kung gusto mo talaga ng medyo makakamdam lang ng malamig na panahon, pumunta ka sa Tagaytay. Lalo pag gising mo sa umaga, ayun ang pinakamalamig na gabi tsaka umaga. Yung pag di pong gigising ka sa umaga, tapos may coffee ka, diba? May coffee ka, tapos makita mo yung view, ang ganda. Tapos may breakfast. So, ito lang kabayan ka-update yung mga nakakuha sa wind residences. Sobrang swerte nila. Oo, kasi noong mga time na yun, noong mga panahon na yun, magkakano lang yung unit dyan. Ngayon talaga nagagamit na nga nila at pinapa-Airbnb na nga nila kabayan ka-updates, no? Or di naman kaya kung kapag sila po ay mag-i-stay ng panandalian, nagpupunta nga po sila dyan mismo sa Tagaytay. Oo, and imagine mo, sa balcony ka, tapos may table and chair ka, nakatuto ka nga sa taal, 'di ba? Ang sarap, ang saya. May pansin ko sa mga balcony nila. Sa mga balcony nga po nila doon, halos lahat po kakamihan po sa mga balcony ng Windby, mga table and chair. So alam mo na kung bakit. Kasi yun nga po, yung mga units na yun ay naka-facing taal.
So alam mo na kung bakit. Kaya kabayan ka updates, kung ikaw ay naiinitan sa mga oras na ito, naku, takbo ka sa Tagaytay para medyo malamigan ng konti, lumamig ang ulo sa mga stress na pinagdadaanan ngayong araw na ito. Okay, pangatlo po kabayan ka updates, stress-free lifestyle. Okay, sa maraming taon kabayan ka updates, talagang isa po ang Tagaytay sa madalas po nating pinupuntahan kapag gusto nga po nating magkaroon ng magandang kapahingan, gusto mong tumakas, ayan, sa stress, sa pressure sa buhay, ayan, si Tagaytay po ang isa sa ating mga sweet escape. Talagang yan nais talaga nating lahat. Dito kapag magigising ka tuwing umaga, hindi manok ang maririnig mo. Ang maririnig mo nga dito kabayan ka, yung mga huni ng ibon. Ang Tagalog ko, no, huni ng ibon. Madalang lang din po ang traffic dito kabayan ka updates, at saka yung kuryente at mga gastusin dito ay abot kaya. Actually kabayan ka updates, kumbaga kung dito ka nga sa Tagaytay nakatira, parang hindi mo nakakailangan ng aircon, diba? Parang hindi nakakailangan ng aircon. So iba kasi ang lugar sa Tagaytay. Siguro kapag sobrang init lang talaga, doon ka mag-aircon, pero sobrang bihira lang. Kasi nga syempre, Tagaytay po ito. Ayan, kaya hindi mo kakailanganin na madalas na aircon dito kabayan ka updates. Okay kabayan ka updates, pang-apat po, no, why you should invest in Tagaytay. Number 4, leisure location. Bukod po sa malamig na panahon dito nga po mismo sa Tagaytay, bukod po sa Taal Volcano, Laguna de Bay, and Mount Makiling, marami pa po tayong pwedeng puntahan dito nga po mismo sa Tagaytay. So una po, syempre, hindi po mawawala ang Sky Ranch, na kung saan naandun po ang pinakamataas na Ferris wheel diyan po mismo sa Tagaytay, or mga restaurants na nag-aalok ng pagkasarap-sarap na pagkain gaya po ng bulalo at Willy's, na perfect po sa malamig na panahon. At syempre, hindi rin po magpapahuli ang mga resort na may mga Instagrammable, ayan, na lugar dyan po mismo sa Tagaytay. Kaya naman kabayan ka updates, marami talagang dahilan, marami kang lugar na pwedeng puntahan, marami kang dahilan para pumunta nga po mismo dito sa Tagaytay. Nako, dito po ako nagulat kabayan ka updates, dito po ako nagulat sa pang number 5. Okay, so pang number 5 po kabayan ka updates, ayan, ito po okay, according to Philippine Star Global or Philstar Global, noong May 3, 2024 kabayan ka updates, 6.5 million, okay, 6.5 million same day visitors arrival in the fourth quarter of 2023. So again kabayan ka updates, 6.5 million same day visitors, ayan, ang nagpunta nga po sa Tagaytay from October to December 2023. Ayon po ito sa the Provincial Tourism Office, ayan, na nireport nga po noong April 29 sa kasalukuyang taon kabayan ka updates. So data released by the same office also said there were 268,065 tourists who went to Tagaytay for an overnight trip from October to December of 2023. Okay, kabayan ka updates, 268,065 for the last quarter of 2023. 268,065 po na turista. Pero kabayan ka updates, ito po ang problema according po sa Airbnb listings as of September 12, 2024, ay meron lamang tayong 2,818 active Airbnb listings. So ano po ang ibig sabihin po noon? Okay, ano po ang ibig sabihin nito? Ang konti po ng mga nag-o-offer na mga Airbnb. Mukhang madami, pero kabayan updates, for me, kaunti lang po ito. Oo, kasi kung 268,065 ang nagpunta noong October to December 2023,
At 2,818 lang po ang ating mga Airbnb listings doon. Hindi pa malaman kung may bahay ba do, kung bahay ba ito or ano yung mga condo tile po doon. Hindi pa malaman pero for sure hindi talaga magkakasya. Ano pa kaya kung 260,000 last year, no? Ano pa kaya ngayon? Malamang tataas po iyan. Oo. So, ito nga lang kabayan ka-updates, konting pasilip po kabayan ka-updates. Ito po, nung kami nga po ay nagpunta ng Wind Residences, ito po ang dami ng tao. Oh, pila-pila, may mga upuan pa. Talagang no doubt na isa po si Tagaytay talaga sa pinaka dinarayong lugar talaga kabayan ka-updates to the point na nag-o-overnight pa nga po sila. Hindi lang po yung basta nagpunta lang para kumain ka ng bulalo or magkape ka dyan. Hindi lang po kabayan ka-updates. Yung iba doon talagang nag-i-staycation at nag-o-overnight. Ayan, kita po ang resibo kabayan ka-updates para po sa isang tower pa lang po ito Hindi ko po pinapakita ang lahat ng tower. Pero lahat po ng tower, ganyan po ang tao. Pila-pila. Ayan. Dahil syempre nga, siguro malamang sa malamang kabayan ka-updates, Burmans na nga po, talagang iba yung makaganap ng mga pamilya ngayon, ng mga magkakatropa, magkakaibigan, talagang sobrang gusto lang nila maging masaya, malanghap yung sariwang hangin, yung magandang klima sa Tagaytay. Kaya naman ito, ayan po kabayan ka-updates, ayan po yung ilan po sa ating mga picture and videos, no, kung gaano nga ba kadaming tao ang nag-check-in diyan po mismo sa Wind Residences. Okay, so yun po kabayan ka-updates, kulang na kulang talaga. Imagine 260,000 na mga turista, okay, o yung mga nag-overnight. Pero ilan lang po ang ating Airbnb? 2,818. Kapag ikaw nga po magtatayo ng negosyo, dapat iisipin mo kung ano nga ba ang problema. Okay, alam ko, nasabi ko na nga po ito sa isang podcast ko kabayan ka-updates, no? Nasabi ko na nga po ito na kapag kayo po ay magtatayo ng negosyo, dapat talaga ang unang nyo iisipin kung ano ang problema. Hindi kung ano yung feel nyong itayo, ganyan. Kailangan nyo malaman kung ano po yung problema. Okay, for example, kung kayo po ay malapit mismo sa ospital, ang kailangan mo itayong negosyo, drugstore. 'Di ba? Drugstore, kainan, 'di ba? Kung ikaw naman ay malapit sa eskwelahan, okay? Ang itayo mo na negosyo ay hardware. Hindi, biro lang. School supplies. Pwede rin pagkain. Ayan, kabayan ka-updates. Pero ito nga kabayan ka-updates. Okay? Ito po ang problema. 2,800 lang po ang listings sa Airbnb or active na Airbnb listings, okay? Pero 260,000 po ang mga nag-o-overnight sa Tagaytay. So ano ang gagawin mo? Ano magandang negosyo? Or ano ang magandang negosyo na kailangan mong gawin? Ayan, kailangan mong magkaroon ng Airbnb unit sa Tagaytay. Oo, napapansin niyo po siguro bukang bibig ko yung Tagaytay. Ayan. Okay, actually kabayan ka, ilang I think taon na po na talagang na-sold out na po yung Tagaytay project po namin. Talagang hindi na nga po kami gaano talagang nag-open or market ng SMDC Wind and Cool kasi nga po sold out na nga po. Pero may open tayo ng mga units. Oo, so may mga open po tayo mga units diyan po mismo sa Tagaytay. And ngayon nga po kabayan ka-updates, pagkakataon na nga tayo makakuha ng property na sobrang mura. Very affordable kabayan ka-updates. Imagine for only 11 to 12,000 pesos per month. Ayan.
ang baba lang na monthly, meron na po tayong unit mismo sa Tagaytay. Oo, kasi agad uulitin ko nga po, may na-open. Okay, may mga open tayong mga units diyan po mismo sa Tagaytay. Okay? Hindi ko po maibibigay po muna yung buong detalye. Ayan, siguro kung kayo po ay interesadong malaman tungkol nga po dito sa mga unit na ito na hindi ko po alam kung available pa. Opo. Ayan, i-DM niyo po ako sa aking WhatsApp number. That's 6391528143555. 6391528143555. Okay. And then kabayan ka updates ha, kung halimbawa meron na kayong unit mismo sa Tagaytay o pwede niyo pong ipa-Airbnb. O kapag halimbawa naman kung gusto niyo pumunta, di ipa-block niyo yung dates, 'di ba? Kayo po ang mag-stay mismo, no? Para ewan ko talagang iba talaga yung lugar na yan. Sobrang lapit sa puso ko ng lugar na yan, kabayan ka updates. Kaya nga may mga times yan talaga yung tambayan ko. Actually yan yung lugar na kung saan parang pangalawang tahanan ko na. Kasi actually kabayan ka updates, makwento ko lang, kapag ako nga po ay nagpupunta ng Tagaytay, umu-order po ako ng bulalo at tawilis. Yan kasi mga paborito kong pagkain sa Tagaytay. Tapos minsan after that, syempre busog ka, magko-coffee ka while enjoying the view. Oo, pwede namang pumunta ng Rizal, mas malapit. Kaya lang malapit talaga sa puso ko ang Tagaytay. Kasi yung lamig, iba talaga. So agad kabayan ka updates, kung kayo po ay interesado na magkaroon ng unit po or Airbnb unit sa Tagaytay, please DM me on WhatsApp. That's 6391528143555. 6391528143555. At para po sa ating reopen, ayan, meron tayong bagong segment ngayon kabayan ka updates. Ito po ay para bigyang daan ang lahat ng ating mga reopen units. Oo, kasi nasabi ko nga po sa mga weekly podcast ko o mga previous podcast ko, madalas nga po ako nag-o-open ng mga reopen pa. Okay. Mag-open dito ng mga reopen units. Kasi nga po kabayan ka updates, no, naniniwala po talaga ako na yung mga unang nabibili, yun po yung talagang for me magandang spot. Oo. So, ako, bilang inyong consultant, talagang kapag wala po akong magawa sa buhay talaga, ako po ay nag-check ng mga part ng aming availability. Okay. At kapag may nakita akong unit na may magandang perspectives, no, at may potential for Airbnb business, talagang minamarket ko nga po talaga kabayan ka updates. Kasi nga syempre parang ako ang gusto ko talaga is wala akong hinahangad para sa kliyente ko, kundi ang maibigay talaga yung pinakamagandang unit. Okay, hindi yung kung tira-tira lang, ayoko kasi medyo mas OZ akong OZ. Kumbaga parang gusto talaga yung maibigay talaga yung pinaka the best na unit para po sa ating kliyente. Oo, so meron akong nakitang unit diyan mismo sa Shore 2 Residences. Oo. Di ba nagulat kayo? Kasi hindi naman ako nag-market ng Shore 2, pero ngayon narinig nyo nga po sa akin na meron ako nakitang unit sa Shore 2. Kasi nga po kabayan ka updates, ito po yung unit na medyo hindi ko pwedeng pakawalan talaga. Kasi ang ganda po ng perspectives ng unit na ito. Kasi po kabayan ka updates, ang unit na ito ay facing Manila Bay. Oo. Yung unit niya is facing Manila Bay. Ayun, ang ganda po ng facing po nito. Tapos, meron pang part ng facing Manila and Makati. Okay. Kasi inaaral ko po kabayan ka, it's one time po, nagstay po ako doon.
parang abot mo lahat ng ng view. May Manila Bay, may Manila at may Makati. Ang ganda ng spot. Okay. At ito pa kabayan ka updates. Ang nagustuhan ko nga po dito, ang ganda ng balcony. Glass yung balcony. Nasabi ko nga po sa inyo before na meron tayong short tree residences facing Manila Bay. Glass din po ang balcony nga po doon. Oo. Pero doon po kasi kabayan ka updates 32 square meters. So ang mga presyo ng mga properties nga po doon ay mga nasa 10 million. Ito po kabayan ka update sobrang mura lang, 8 million po, 27 square meters. So 27.67 square meters. Ayan, 1 BR with balcony facing Manila Bay. Itong 8 million na po ito kabayan ka updates, may mga discount pa po ito ha. May mga discount pa po ito. Maliban na nga lang kung mag-spot DP kayo or mag-aano kayo, mag-no spot DP kayo, available po ang ating discount kabayan ka updates. Ayan. So, yung unit po ay nasa 18th floor. Okay, ang ganda ng number, 1811. O, di ba binanggit ko na nga po, 1811 and 27.67 square meters facing Manila Bay. Glass pa ang balcony. Napakaganda. Oo, kabayan ka updates. Kaya I suggest po sa lahat po ng mga kabayan ka updates na gustong kumuha sa Mall of Asia. Ayan, kung medyo naiinip po kayo sa Ice Tower, eto, perfect po ito kabayan ka updates. Ang ganda ng unit na ito. Again, hindi ko po ipopromote ito kung hindi talaga maganda. Ayan, dahil sobrang nung nalaman ko nga po itong unit na ito, sabi ko i-announce ko nga talaga dito mismo sa podcast ko kasi gusto kong makuha itong unit na ito para sa aking kliyente. Ayan, sa ating mga kabayan ka updates, no? Kasi kung iba siguro pa ang gagawin, ma'am, ito lang mga available, ito lang mga naitira. Ako hindi. Ang ibinabahagi talaga natin, hindi yung mga tira-tira. Ang ibinabahagi talaga natin kung ano ang the best para sa ating lahat. Oo, dahil negosyo po ito. Hindi pwedeng tipirin, hindi pwedeng ilagay kung saan-saan lang kabayan ka updates. Okay? So again, kung kayo po ay interesado sa Shore 2 Residences 1BR with balcony, 27.67 square meters, facing Manila Bay, please DM me on WhatsApp, that's 63915281435, 63915281435. And kabayan ka updates, kung ikaw naman gusto mo na mag-start ng Airbnb, na kung meron po ang client na nagbebenta po na kanyang property sa Shore 3 Residences, napa-interior na nga po kabayan ka updates. Ito po yung litrato, napa-interior na, napakaganda na po ng unit, no? Kayo na lang po mag-usap, no, ni Miss Christina. Okay, so pwedeng pag-usapan nyo kung paano yung payment terms. Hindi na po makikialam dyan kasi nga po kabayan ka updates, ayoko na pong mag-mark up pa, no? Kasi gusto ko talaga makuha po itong unit na ito. Updated po ang kanyang monthly. Ayan, so kabayan ka updates, i-DM nyo po si Miss Christina sa Viber na yan. At pag-usapan niyo po kabayan ka updates kung magkano nga ba yung kung magkano yung budget, kung paano yung payment arrangement, ganyan. Pag-usapan niyo po, ayan, kabayan ka updates, and pwede po akong gumitna para sa inyong dalawa. Okay, pero hindi na po wala po akong mark up diyan. Okay, alam po ni Miss Christina yan, wala po akong mark up diyan. Kayo na po ang mag-usap. Okay, napaka nice po ng couple na yan, and talagang naniniwala ako na kung ano po yung mapagkasunduan, madali po silang ma-please. Oo, pero pero sabi ko nga, sayang talaga kasi ang ganda ng interior ng unit nga po nila. Sayang. Pero yun nga po kabayan ka updates, may changes po na nangyari na sinang-ayunan ko nga po ito kabayan ka updates. Kaya again, kung kayo po ay interesado dito mismo sa Family Suite sa Shore 3, i-DM nyo na nga po si Miss Christina. Ayan, yan po yung number sa inyong mga screen, at tanongin nyo nga po siya kung ano nga ba ang detalye ng kanyang unit. Okay?
And again, kabayan ka, updates kung kayo po ay interesado po, hindi lang po sa Shore 2, hindi lang po sa Ice Tower, sa iba't ibang pang mga SMDC projects, no? Or kung ikaw po ay isang unit owner na wala pa po kayong parking slot, nako, please DM me on WhatsApp and allow me to help you para mabigyan ko nga po kayo ng magandang unit and project proposal. Ayan, that's 63-9152-814355, 63-9152-814355. And nako, early Christmas gift na nga po para sa inyong sarili. Oo, kayo po na walang sawang nagtatrabaho. Kasi syempre, kabayan ka updates, hindi pwedeng parang isipin niyo po ito, kabayan ka updates, na hindi po ito gastos, ha? Hindi po ito gastos. Kumbaga, ito pong property, ito pong early Christmas gift, no? Na i-reserve nyo nga pong unit na ito, isipin nyo hindi po ito gastos. Ito pong property na ito ay magsasave po sa inyo in the future. Dahil kabayan ka updates, believe me, hindi lahat ng oras may trabaho ka. Believe me. Kaya kabayan ka updates, kung kayo po ay interesadong malaman kung paano magsimula ng isang property investment, pang Airbnb, pang rental, long or short term, ayan, mag-DM na po kayo sa aking WhatsApp number. At wag po kayo mag-alala dahil tutulungan ko po kayo. Again, kabayan ka updates, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig mula simula hanggang dulo. Sa lahat po ng mga kabayan ka updates ko dyan sa YouTube Music, YouTube channel, Apple Podcast, and Spotify na nakikinig, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pakikinig po sa ating weekly podcast. Kahit late tayo, oo, laging late ang upload. maraming salamat po. Ako po ang inyong virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, na patuloy po na nagpapaalala po sa inyo, kabayan ka updates, sabay-sabay nga po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Again, see you po ulit on my next podcast. Dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. O kabayan ka updates nga pala, please don't forget to like this video and subscribe to my channel kung kayo lang po ay bago dito. Pero kung kayo po ay matagal na, baka naman, like mo na yung video na to at mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel para unang-una ka sa ating mga SMDC updates and podcast. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing, everyone. Bye.